tinayo ba? Okay naman yung ano, actually. Minsan ko yung Rotor. rotor. Oo, ginamitan mo na ng technique. orasyon. Binulungan na. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Kailangan bang ayusin mo yung lagay ng ano, gagawin mo yung ano, para sip, ano mo, sip. Kapag ka mahina na yung higop niya ng gatas, posibleng ito yung problema. Tawag dito solenoid valve or tawag din ng iba steam valve. Oo, kasi dito ito yung nagbibigay ng pressure sa milk paghigop niya. So kapag ito barado, posibleng hirap siyang humigop. Or mahina na yung higop niya. Posibleng ito. So ito, nandito siya sa loob ng part ng machine. Malapit din sa may motherboard. So tinatanggal natin to, nililinis. Baklas to. Pwede pa naman mga send lang. Hindi naman to basta-basta nasisira. Normally nililinis na natin to. Iba to. Pang old unit Old to. unit set. Pang old unit to. Puro parang ganito din siya. Tatanggalin mo yung eto. Pwede yan sa tubig. Tanggalin mo to. Tatanggal to. Para malinis mo siya. Yan na. Tapos, ito, normally ito yung may screen. Ito yung nababarahan sa loob nito. Kasi yung ikot niya ng gatas dito, papunta dito. Ito yung labas niya. So, pagbarado na to sa loob, hindi mo na maano to. Hindi na makalabas yung tubig, ay yung gatas. Dito na part sa loob niyan. Sa loob ng screen, nababarahan. Saan ba yung nakikita banda? Nasa loob, mamaya pakita ko sa barado dito, maraming gatas. Malamang sa loob mayroon din yan. So kailangan tanggalin to, bubuksan mo to para malinis sa loob. Pwedeng basahin. Kung ito ay okay naman, walang problema, malinis o napalitan mo ito, ganun pa rin. Isa sa posibleng dahilan ay yung air inlet valve niya. Air inlet valve somewhere dito banda, part. Mamaya pakita ko siya dun sa baba. Yun yung isa sa mga pinapalitan nila. Ito, tawag dito, water flow. Actually, ito yung sa may water flow valve niya. Ito yung sensor. Pero tinatawag din natin to na water flow sensor kasi magkadikit, isang ano lang sila. Pero yung sensor niya, ito lang. Okay. So normally, nag-tube plug din kapag barado to. Pag hinipan mo dito, hindi umiikot yung ano niya sa loob, parang LEC. Pwede siya mag-tube plug. May butas siya na maliit dito. Linisan din yan. Oo. Pwede itong tanggalin at linisan. Pwede itong tanggalin. Pwede itong tanggalin. Mayroon kasi itong pandikit. Ito lang yung umiikot. Ito naman ang nasisense ng sensor natin, magnetic to. Ito yung nasisense ng sensor nito. Ngayon kapag hindi to umiikot, mag-tube plug yan siya. Anong nagpapaikot dito? Yung nagpapaikot dito yung tubig. Pag pumasok dito yung tubig, tutulak niya to, paikutin to ng tubig. Pagpasok niya dito, lalabas siya dito sa itaas. Paglabas niya sa taas, papasok siya sa pump. Pasok siya sa pump. Paglabas ng pump, diretso na sa boiler. Ayan. So, kapag hindi ito umiikot, mag-tube plug siya. Dahilan, maaaring ang butas na itong maliit, barado, o kaya sobrang liit.
Pag job vlog pala, daming Maraming dahilan. foundation dahilan. Oo, maraming dahilan pag tube plug. Para makita mo yung screen niya. Tube lang nakalagay. Kung lahat ay maayos, hindi tube plug, pero ang pump, alam mo yung pump, okay naman, maganda ang ano. Pero kakaunti yung nilalabas ng tubig dito. Yung sukat ng kape, hindi sakto. Yung sukat ng hot water mo, hindi sakto. Maring sobrang liit ng butas na to. Palakihan mo lang ng konti. Okay. Next. Question? Tapos naman. Tapos na. Video ko lang kasi yung kasama ko ano eh. Ayaw sumama kaya pakita ko naman itong video. Video ko rin. Mag-video ko rin kami. Kumakain tayo. Ito naman yung overpressure valve. Overpressure. Pagka sobra na yung pressure, i-release niya dito para hindi pumutok yung mga tubes niya sa loob. So, ito para to sa connected siya sa coffee. Sa boiler. So, gatas sa milk. Sa milk. Sa milk. Pag dito sira yan, sira ng ano. Pag nasira to, or ang valve lang dito ay nandito. Pinaka ano niya lang dito. Ito. Ayun yung problema kay ano. Kay Gemma. Yung inuwi ko ng ano. Sa milk. Sa milk section. Pala, pud na pala yung ano. Yung ano niya. Ito. So, ito, dito yan. Okay. Ito may spring, di ba? So, kapag over na yung pressure, i-release niya dito para hindi pumutok yung mga wirings niya sa loob, wires. So, tapos, ang labas niyan, dito. Dito yan siya ang labas niya. Dito yan sisingaw yung sobrang pressure. Tapos mapapansin mo yan, pag damage na yung ano nito, yung rubber na to, pag damage na yan, may mga sugat na yan, o yung mga hiwa-hiwa na siya. Mapapansin mo yan, pag gumawa ka ng milk, singaw. May bumubuga na usok dito sa ilalim. Ganyan. So, ibig sabihin, may damage na to. Kasi, sumisingaw na siya kahit na hindi pa siya sobra yung pressure niya. Kapalitan nila. So, papalitan lang to. Lalo na tong rubber. Papalitan siya ng buo. Next. Ano pa? Ito. Anong gamit nito? Normally hindi naman natin ito nagagamit pero kasama to dito sa part ng machine natin. So ito yung floater niya. Parang floater valve. Lalagay mo yan dito. At tanggalin mo to. Okay, may screw, may ano to siya. Tanggalin mo to. Tapos eto, lagay mo to dito. Lagay mo yung pasok mo siya. Yan. Tapos so i-adjust mo lang siya kung saan gaano karaming tubig ang kailangan mo, ganyan. O pwedeng gusto mo yung tubig hanggang dito. I-adjust mo siya kung gusto mo konti lang, ganyan. Anong purpose yan? Kailangan pa yan para... Para sa mga direct, like sa faucet, direct siya na supply. So kapag Floater. may hose ka, diretso sa, di ba yung ibang mga, ano natin, mga lababo, mayroon siyang direct yung faucet doon. Pwede siya lagyan na, yung extension mo ng tube, doon mo na i-connect sa gripo. Tapos direct dito. Oo. Ah, okay. So direct yung tubig mo ay galing sa gripo.
Oo. Mga filtered galing. Pero may sa mga puro. filtered na gripo. Oo nga. Tapos ayun, pag napuno na to siya, aangat to, lulutang to siya. Pag nakalutang yan, sarado na to. Hindi makakapasok yung tubig. Ah, Parang sa CR. Parang matik ano na rin. So pagka mababa na yung tubig, bubukas to, Magpupuno papasok na naman yung tubig. Mm. So pag puno Para na, kahit naka-on yung gripo, kahit naka-on. Mm. hindi mo na kailangan bantayan. Oo. Okay. Pero then hindi naman tayo gumagamit ng mga gripo-gripo dito. Oo. Hindi naman siya laging ginagamit. Kailangan din pala yun. Spray din. Paglagay, Tanggalin niya, di ba? tatanggalin mo to, nasaan yung extension natin? So tatanggalin mo to, yung screw. Tanggalin mo to. Tapos ipasok mo. Okay. So dito yan siya ilagay sa taas. Marami akong nakikita nito na client. Pinato. Pinatong lang nila pero ito nandyan pa tapos nilagay na to. So pag maglagay sila ng grounds, hindi makababa yung ground, sabihin nila wala naman, di bumabara lang. Yun pala may takip dito sa ilalim. So dito yan siya. Tanggalin yung screw, dito ilagay yung screw. So hindi kailangan mahigpit, konting higpit lang, basta hindi na gumalaw, okay na yan. Tapos ito, ang paglagay niyan, pataas mo lang, ganyan lang. Tapos ilalim mo pataas. Hindi siya. Pero mas madali kapag medyo naka-diagonal siya ng konti. Naka-diagonal siya ng konti dito. Mas madali mo siyang malak. Ganon din to. Tanggal nito. Yan. Tulak mo lang dun pababa. Ay. Tama. Supremo. Ganon din. Ito. Tanggal nito. May spring yan dito sa may gilid. Ganon mo lang yung spring. Tanggal siya. Ito. Ito lang yung naglalak niya. Kung kailangan mo tanggalin yung takip. Sa Supremo wala tayong masyadong problema na nai-stack yung beans na hindi bumababa sa grinder. Kasi malalim to. Yung slope ng lagayan ng beans malalim. Ilan ang capacity na niyan, sir? Yung beans na nilalagay dyan? 200 ba? 250. 250? Mm. 250? Same with Supremo, no? Ay, same with commercial. Tapos, pero kung may bean hopper, abot ng 800, 600 lang. 750. 750. 750 lang. Pag may bean extend lang, ano. Eto kasi medyo mababaw yung Oo. slope kaya lagi itong na-stack yung beans. Pag nilagay dun sa faucet, yung direct na tubig, iba ba ang ano nun? Iba ang tube nun na ginagamit? Yan pa rin. O yun pa rin. Kung yun pa rin. Pwede yan. Pwede direct Ito sa lang. gripo yan? Hindi, ito. Pwede kung mayroon siyang Meron dapat, ano, di ba? connector na Connector. Oo, Connector na. nakaparehas. Kasi tinatanong, paano? Eh, di ba maliit naman yung... Eh normally yung sa ibang bansa kasi naman May sarili, oo nga. yung mga filter nila maliit lang yung Oo. pasok. Hanapan Hanapan ng- talaga nila ng sasakto sa gripo. Oo. Yung Pero mga, yung mga iba naman, ginagamit naman yung water tank talaga. Kasi sa atin uso yung galon. Yung galong pag yung pang business talaga, para makamap nila yung costing nila. Tapos ano pa? Dito sa ilalim na ano. yan. Ito. So kung mapapansin mo to, tatlong maliliit nasa ilalim yan. Dalawang medyo malaki, yun yung nasa ibabaw. So minsan umiikot to siya. So nag-iiba yung position kaya hindi maipapasok to kahit ilagay mo siya. Hindi siya mag-a-align. Itong part na to. Kailangan i-check din pala yan. Kaya ang gagawin mo kung hindi mo siya maipasok, parehas din sa kung paano mo tanggalin yung brewer na nag-lock. At kung paano siya gagawin kapag nag-missing yung brewer. Parehas lang yung proseso. Pero ang pinagkaiba, nasa labas to. Anong proseso yon? Unplug yung machine, tanggalin yung tangke, isaksak yung machine, paglabas ng logo, pindutin, lalabas water shortage, ilong press. Pag mag-run na siya, hayaan mo lang,
Pagkatapos nun, pagbalik niya sa logo, pwede mo nang ilagay ulit yung ito. Papasok mo. Same din. Ang ginawa ko, sir, kahit naka-on yung machine, tinanggal ko yung water tank. Automatic ko nang nilong press yung water shortage. Gumagana. Gagana yon kapag hindi pa siya sa bagong open. Ah, Pero kapag nagawa mo na siya, matagal ng open. nagawa mo na siya gano'n, hindi siya I see. activate. Kapag naulit mo na, ulit-ulit mo na gano'n, naka-on na, hindi na siya Sa beses lang pala Let's nagbibigay try ng natin, chance. Hindi na sir. Kaya kailangan patay mo siya para Patay mo. mag-reset yung ano. Pero kung una pa lang, hindi mo pa na gano'n, gagana siya. Kasi nagano sa bagay. Okay, anong pa? Ano pa ba? Kapag sinabi ng client, matabang na yung kape ko, medyo basa na yung tinatapon niya dito, manipis na yung bilog nung anong gagawin natin? Pwede natin tasan yung calibration. Una, ipa-check mo yung settings ng grams niya, ilang grams ba, set up, favorite, ilang grams yung kape. Baka naka number 1 lang. So kapag naka number 1, natural yan na yung output niya dito ay manipis o magtutubig siya kasi sobrang konti lang. So ilagay mo lang sa 5, o 5 mo. Pero kung naka 4 naman yan or naka 5, tapos ang sabi niya manipis na, nagtutubig na dito, tapos medyo matabang na yung kape. Ang gawin mo naman, punta ka sa setup ay long press mo dito na side. Ito lang sa milk icon. Ito naka-divide to, vertical, horizontal, dito right side. Long press, kahit alin dito na banda, basta dito na part. Long press, hintayin mo na magbago. Ito ang ilalim, naka 40 lagi yan. Para saan to? Mayroon yung 40, off, and 8. Ito yung counting ng waste, grounds. Kung ilang piga na, Oo. ganun. So kung naka 8 to, 8 kape yung nagawa Walang niya, kape. lalabas na yung empty waste grounds. Na alarm. Kailangan mo nang linisin. So kapag naka 40, after 40 coffee niya, saka lalabas yung empty waste grounds na alarm. Pero kapag lumabas yung empty waste grounds na alarm, okay mo lang. Walang problema. Walang problema. Oo. Mm. Kung dito sa Supremo, kasi ang ano nito, 8 cups din. So pagka 8 cups niya lalabas yung empty waste grounds, tanggalin mo lang to at tapon mo yung laman. Kung kakalinis mo lang, kasi ang sistema nito, binibilang niya kung ilang kape yung nagawa niya. Kung naka 5 kape ka na, tapos naglinis ka nito, pagkalagay mo, pagkagawa mo ng 2 kape, lalabas na yung empty waste grounds kahit kakalinis mo pala. Hindi nangyayari dun sa Ganon. anong Ang gagawin mo lang dyan, tanggalin mo lang, tapos balik mo. Ganon mo lang, i-reset mo lang. At iangat mo ng konti, tapos balik mo. Okay na yan siya. Magbalik naman siya ng bilang ng 1. Ano pa? Sensor. Ito lang yung nasi-sense ng sensor nito. Ito lang, itong metal na to. May mga time ako na-experience na yung eto niya pinalawang na. So hindi na ma-detect ng machine na to. Kahit ilagay mo to, nagmi-missing yung waste container. Pwede mong palitan to ng buo. Pwede mong palitan yung, yung magnetic part. pag sir, mag-discard, okay lang yung tubig lang. Tubig lang siya na malinis. Huwag lang yung tubig gripo. Kasi yung tubig gripo, kapag naiinitan yan siya, dumaan sa heating process, nai-extract yung mga residue, yung parang mga dumi ng tubig, nagsusolidify at pwede siyang kumapit sa mga tube, sa boiler at magbabara.
Pagkatapos mo mag-skill, tube plug na yung machine mo. Na ilang minutes yun yun, okay. 40 minutes. Tapos bandayan yung tubig kasi maupos ulit naman. Kung ito, Supremo, pagka wala na yung tubig, magsabi man yan siya na please add water, dagdagan mo lang ang tubig. Kung nasa tangke siya ng commercial, nasa tangke ka din, magsabi man yan siya na wala ng tubig, dagdagan mo lang. Mga 2 o 3 tangke yan. Pero kung dito ka nakakonect, hayaan mo lang, hindi yan, wala yan. Yung Supremo, nakatry ako, descaling, buong process niya. Unang descaling, kalahati yung kinukuha niya ng tubig. Tapos, yung pangalawa, nag-ask siya ng clean water na. Dahil yung unang descaling mo kasi, nag-ask siya ng detergent nun. Maglagay ka ng detergent, pwede, or hindi na. Pero pagka pangalawa, mga kalahati, clean water, nag-ask siya ulit. Okay mo lang kung clean water naman yung lahat. Tapos isang buong nun, last na nag-ask siya ng pag naubos na yung water doon. Pero tuloy-tuloy na 'yan. Ang nangyari, hindi niya uubusin yung pangalawang lagay mo. Pero tapos na 'yun. Pang huling niyan, malakas ang buga na. Oo. Diretso na. Pero pag linis na talaga, yung talaga Flashing na, niya na yun. Flashing niya. Ano naman, so, basta huwag tayo maglagay ng sabon. Meron yung naglagay ng sabon. Ano mangyayari? Dos lang Wala daw. akong naglagay ng sabon. Babaho ang Mga- Okay lang naman, pwede. okay lang naman. Pero Bubulay mo. wala yung siyempre. May naglagay dati Axel. sa'yo. Joy daw yung ginamit sir. Pero feeling ko matagal mawala yung amoy dun eh. Kasi yung pang descaling solution kasi, walang amoy Walang yun. amoy yun. Wala siyang amoy. Yung sabon kasi, Walang fragrance. nakadesign talaga siya na Baka maka-apekto din sa lasa ng tubig na lumalabas, no? Kaya, Maka-apekto yun? Parang Siyempre. sa natin man talaga, kailangan, lalo sa pagde-demo natin, di ba? Sa pagde-demo natin, okay naman na sinasabi natin yung mga specification ng machines, yung mga content ng mga internal parts niya na ano siya, quality siya. Pero yung pinaka-importante doon, ang tamang paggamit ng machine. Oh, yun nga. Yun nga yung parati namin sinasabi na talagang yun naman ang end, di ba? Na kung maayos ang paggamit. Ang dalawa na kailangan maayos yung paggamit nila sa kape at sa gatas. Yung kape, kailangan 3 araw lang maubos na. Kasi, ma'am, kapag pinatagal natin dito yung beans, more than 3 days, 5 days, 1 week na, ang beans natin nawawala yung lasa, nawawala yung aroma, kumukunat. At pag kumunat na, magbabara sa grinder, mahirapan kayo. Hindi na siya makagrind. Sa milk natin, pagkatapos, yung milk natin nagbabara din kasi yung milk mabilis tumigas yan. So after gamitin yung milk, kailangan mag-clean ka ng water. Ganun lang naman siya. So pag na-maintain natin yun, hindi tayo magkakaproblema sa machine. Ito yung floater, linisin mo to kahit once a week, okay lang. Basta nag-clean ka lagi ng tubig. Every, nag-auto cleaning naman every start, di ba? Auto cleaning naman. Tapos, ayun, ano pa ba? Eh, baka may mga tanong pa kayo na gusto kong i-ano.